Isa ang Atok Benguet sa mga matataas na lugar sa buong Pilipinas na may pinakamalamig na temperatura. Halika sa aking moto camping adventure dito. Tunghayan natin kung ano-ano nga bang experiences ang ating mabubuo mula sa ating raw moto camping dito na may kasamang paglilibot sa mga historical spots ng Atok tulad ng Usukan Spanish Trail at ang Old Highest Point Philippine Highway System. Samahan rin akong tuklasin at galugarin ang ilan sa mga magagandang pasyalan dito. Tara sa aking moto camping adventures mula rito sa Atok Benguet, ang patok na pasyalan ngayong summer at tinaguriang the next summer capital of the Philippines. Legendary Welcome mga kaibigan sa isa na namang panibagong moto camping adventure. At narito tayo ngayon sa Atok Benguet. At alam nyo naman kung ano ang klaseng o ano ang meron dito sa lugar ng Atok Benguet. So kung napapansin ninyo, tayo ay naka raincoat na nagbiyahe. Naka raincoat din naman na kabit ng ating tent. Then naka-raincoat din tayong nakapumasok dito. At yan ay dahil napakalamig ko mga kaibigan. Ayun, ganito natin lalabanan ang napakalamig na temperatura dito sa Atok Benguet. So kung gaano kalamig doon sa last na camping natin sa Marcos Highway Tunnel sa itaas, ay talaga namang mas malamig dito. Medyo malabanan na natin ang lamig dito sa loob na naka-jacket. Nakatatlong jacket ako mga kaibigan. Itong damit sa loob, takbong banayad t-shirt. Then yung ating jersey. Itong overall jacket na itim, tapos raincoat. Habang nagbibiyahe kami ni Direk ay naka raincoat kami. Kasama pala natin ngayon mga kaibigan si Direk Gino, at kami uli ay nagtandem dahil hindi available yung dalawang galing sa Baguio, si MGS at saka si Biyahero. Laki nang naitutulong nitong tela na itim kasi yung hamog sa lupa hindi makakapasok dahil gamit natin ito. Pero gusto ko siyang baliktarin. Yan. Ang mga dala-dala pala nating gamit ngayon, yung ating power station. May dala tayong butane. Ito. Thank you pala kay Sir Adrian Kasupang. Pinadalhan niya ako ng burner. At hindi lang siya basta-basta na burner. Urig-urig siya mga kaibigan. Stainless. Bukas papakita ko to sa inyo ng lubusan. Gamitin natin para sa ating breakfast. Tapos binigyan din ako nila ng
first aid kit si Sir Adrian at saka si Ma'am May, also known as Isotech General Merchandise, dealer ng mga medical equipment. So may nakasulat pa dyan, specialized Elimotor. Actually package ito na pinadala kanina, dumating tanghali. Karamihan para sa kay baby. Mabilisan lang yung pagkakasit up natin dito mga kaibigan. Hindi na tayo tali-tali kasi wala namang hangin. Payapa, mabuti na lang at walang hangin mga kaibigan. Kasi kung may mahangin dito, abay mas lalong mas malamig. Napakapayapa. Nasa gilid lang tayo ng daan. Pero ang payapa. Kain tayo ng itlog. Sa ngayon mga kaibigan ay magpapahinga na muna tayo dahil napagod tayo sa maghapon tapos sa biyahe, pero tulog lang ang katapat sa pagod na yan. Okay naman yung biyahe namin, smooth yung biyahe namin ni Direk, dire-diretso lang. Umalis kami ng Rosario, La Union ng 9, mga ilang oras lang din ang biyahe. Malapit lang din naman kasi itong Atok. Pagsampa mo ng Baguio malapit na lang. Kaya pahinga na tayo at mas mahabang kwento, mas mahabang adventure ang ating pagsasamahan bukas. So kung nanonood ka rito sa aking YouTube channel, salamat pala sa panonood nyo doon sa ating video mula pa doon sa Aurora hanggang sa Baguio City na camping natin. Ay, grabe na yan. Ganda pa na natin yung location mga kaibigan. Ngayon ko lang nakita yung location natin. Puro bangin pala. Pinapaligiran tayo ng bangin. Balihintay natin mga kaibigan na matuyo itong mga hamog dito sa paligid natin. Kasi grabe, basang basa. Sakto ito, pag uminit matutuyo. Ready na tayo ng breakfast natin para mas marami yung paglalagalag natin dito. Gusto kong mag-ikot-ikot dahil maraming magagandang tanawin mga kaibigan. Dito pa lang sa paligid napakarami na. Makikita mo yung mga highway sa gilid ng bangin ng bundok. Grabe, matutuwa ka. Ngayon lang ako nakapunta kasi dito first time ko mga kaibigan. At ngayon lang makakita ng mga ganitong klase ng highway na nasa gilid ng bundok, nasa ilalim ng mga pangpang, ng mga bato. At pakagaganda. Nakita rin natin yung sea of clouds dyan sa baba. Tapos parang hagdan-hagdan din yung mga gulayan dito. Kung sa Banawe merong hagdan-hagdang palayan, dito hagdan-hagdang gulayan. So simplihan lang natin ang gagawin natin ngayon. Sasaing na ako, kakain tayo ng breakfast, tapos ligpit na, then
Tulad ng sinabi ko kanina, mag-iikot tayo dito sa ato. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin puntahan ng mga lugar at papakita ko sa inyo. Tulad ng mga nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, kapag ka mga ganitong malalamig na at malabo tayo na mag raw camping ay raw yung pamamaraan natin sa pagsasaing, ay magbibitin tayo. At sakto naman, dahil nga kung naalala nyo, may dinala tayong burner with butane doon sa suwal na camping natin. Diba malaki yun mga kaibigan. Sakto kahapon pinadalhan naman ako ni Sir Adrian Kasupang nitong ganitong klase ng burner. Halin yung kanyang brand, tapos stainless. Talagang wala akong makitang hindi stainless, kaya sigurado maglo-long last ito. Thank you po sa inyo Sir Adrian and Ma'am May. Bilis-bilisan lang natin yung kilos natin para makasabay tayo. Medyo umingay lang ngayon dito mga kaibigan kasi may nagtatrabaho dyan sa highway. Damihan lang natin yung saing natin dahil kasabay natin si Derek kumain. Buti hindi ganito na mahangin kagabi, dahil kung ganito na malakas ang hangin ay grabe, sobrang lamig na lalo. Medyo naghahangin-hangin na ngayon dito. Buti na lang kagabi hindi ganoon kalakas yung hangin, kaya hindi tayo nagdusa masyado sa lamig. At ang ating kanin ay kumukulo na. Grabe na yan. Hindi natin ma-measure yung lamig kagabi dahil dead spot dito at saka wala tayong dalang thermometer, kaya pakiramdaman na lang. Mas malamig siya dun sa Kibungan na pinagkampuhan natin, at syempre mas malamig pa rin kasi sa Baguio City dun sa nakaraan nating video. Napakasimple lang ng ulam natin. Itong Hunts dala ni Direk Gino at saka itong prem na bigay ni Ma'am May galing pa Laguna. Simple pero parang elegant, something like that. Mamahalin yata to no? Yung pinadala kasi ni Ma'am May para sana talaga yun sa sa anak ko, kaso yan may mga pa siya additional na binigay, mga ganito, saka yung mga ginamit natin tulad ng burner at saka yung first aid kit kapag nagmo-moto camping. Gamit na gamit natin to. Ano kayang lasa nitong prem na to? Ang alam ko lang na prem yung Premadonas Ngayon lang ako makatikim nito. Dito natin siya ibabalik. Aray ko, wala stick na yan. Natalsikan yung mata ko mga kaibigan. Papainitin ng tubig pang kape. Huwag kang tumulas.
Kagabi mga kapatid, nung nagbiyahe tayo, halos kami lang yung nagmumotor wala gaanong kasabay. Pero ngayon na maliwanag na, magnanay na ng umaga, maraming umaakyat na mga turista. Kasi nga wala rin pasok ngayon, holiday. Timplada tayo ng kape. Pamaris natin sa pagkain. Maganda pala tong bigas mo. Ito lang pala sana kinain natin. Bakit yun sa'yo Maano, hindi siya premium. Pero okay yung lasa niya. Basta bigas. Basta hindi camper rice ang luto. Kahit anong bigas mo. Yan ang minamaster ko Maano na yung ibang basta wag lang yung kanin. Kahit gaano kasarap ang ulam mo Oo talaga, totoo. Pag camper rice ang kanin. walang gana. Lalo ako mahilig sa rice. Mabilis ang kain lang gagawin natin ngayon mga kaibigan. Kasi mamamasyal tayo, maglilibot tayo. Meron talaga. Pinatapangos talaga. Nagbabalik kami ngayon mga kaibigan. So wala na kayong masabi kasama na kami ni Direk kumain. Naaalala ko ang mga panahon. Dati kaya wala pa kami kumain Kanya-kanya Kanya-kanya yung kwento. Kanya-kanyang kwento kasi yun. Nadala na. Nung na-experience na mas masarap ang kain pag maraming ulam, sama-sama na. Saka nag-enjoy din kayo manood kapag marami kami. Totoo yan. Dami nga nag-comment. Masaya daw pag sabay-sabay. Mga kaibigan, congratulate pala natin si Brother Eli. Baby number 2 is on the way. Congratulations, brother. At the same time, maganda na kayo dahil medyo tutuman si Brother Eli, maghahalaga ng bata. Thank you. Pero ano yan, blessing yan. Magiging lucky charm ni Brother Eli yan. Pagkalabas niya ng 100,000 subscribers na Brother Eli. Parang si Outdoor Boys. Kasama ang maliit na anak sa raw camping. Bringing my 1-month-old baby to raw camping. Grabe. Si Bikoy nga, pwede na lang isama yun Kaso, wala kang gagawin kundi mag-alaga sa kanya. Ka lang. Kung napapansin nyo mga kaibigan, di ako nagkukwento ng mga personal na hinahayaan ko yung mga kaibigan kung nag-i-expose. Kasi minsan may nag-comment ba't di ka nagkukwento ng personal na life mo, Sir Eli? Sabi ko, magiging bias kasi ako pag ako ang magkwento Totoo. Kaya hinahayaan ko na lang, hayaan ko na yung mga kaibigan ko yung mag-i-expose, sabi ko. May tawag dun hindi conservative Parang yung pagdating sa personal na bagay, si Eli ay hindi mapagbalita. May iba pang tawag dun Kasi ako showy. Ako showy mga kaibigan pagdating sa kahit sa workplace. Mga kasama ko, post dito, post na mga tinatrabaho. Ako wala, hindi ako mahilig sa pwede na siguro to Kaya malambot pa yung gitna. Pero din yung bro one way din na lumalim yung connection mo sa audience is from time to time maging vulnerable ka ba, share mo yung mga
personal na bagay na hindi mo normally sinishare sa strangers. Hindi mo naman niyayabang. Sa bagay. Pinapakilala mo lang. Nakapag-thumbnail ka na. Pero hindi, dapat thumbnail mo yung ano, yung trail. Nag-iisip ako naman, no? Basta naka-ready din ako para dito. Ang laki ng tulong ng ating ginamit na pangluto ngayon, mga kaibigan. Napaka gaan ng buhay natin. Kung nakaabot ka sa part na ito ng video natin, abay pagpatuloy mo pa at mahaba pa ang ating adventure. Paki-like naman mga kaibigan sa ating video. After natin na magkampo doon sa raw spot na nakita natin sa gilid ng Halsima Highway, tayo ngayon ay pupunta sa mga kilala at sikat na pasyalan dito sa Atok Ticket. Unahin nating puntahan mga kaibigan ang Usukan Spanish Trail. Susunod natin ang highest point, yung Old Highest Point Highway with 7,400 feet elevation. Tayo ngayon mga kaibigan ay on the way papuntang Usukan Spanish Trail. So ang trail na ito or daanan na ito ay ginamit daw noon pa, panahon pa ng mga Espanyol. So ito siguro yung pinaka naunang daanan. At curious tayo dun sa tunnel na binutas nila. Grabe, ang daming mga kakaibang bulaklak, kakaibang halaman dito at punong kahoy na ating nakikita na hindi natin nakikita commonly sa ibaba. Ito na ang first tunnel. Grabe, ang galing naman ng nagbutas nito, mga Espanyol. Wala kayong ahas dito, baka may nagpapalamig na ahas eh. Sabagay malamig naman sa ano, malamig na dito sa labas eh. Sarap mag-row camping dito. Kung pwede lang mag-row camping dito, gawin natin. Kaso bawal kasi. Palabas na tayo sa first tunnel. Meron pang dalawang tunnel na naghihintay. Grabe, ang galing talaga ng mga sinaunang tao. Ang sisipag nila, no? Mano-mano. Shoutout pala kay Sir Sweet Kamote na natutuwa sa video natin dahil ayon sa kanya nagkakaroon daw siya ng mind travel, and even si Boss Joe Adventures, salamat daw sa mind travel na naidudulot ng ating video. Yan naman ang aking hangarin mga kaibigan, na kayo ay mabigyan ng travel na hindi man kayo maalis, at least ma-feel ninyo yung excitement ng ating mga adventure na ginagawa. Wow!
Yung pangalawang tunnel. Grabe. Biruin mo, nabutas ito ng mga sinaunang tao. Ang dilim mga kaibigan. Hindi ko nadala yung flashlight natin. Approximately mga 20 meters ang haba. Lakad tayo. Ang dilim. So, naabangan natin yung hanging bridge. Hindi naman tayo mauuntog. Ito naman yung pangatlong tunnel mga kapatid, connected by a hanging bridge. Grabe, wow, ang taas, katakot. Ito na ang pangatlo at last na tunnel. At least nadala ko kayo dito, no? Naipasyal ko kayo dito mga kaibigan. Sana ay nakatulong sa inyo ang feeling na maglakad sa trail, magsalita sa loob ng tunnel, at i-appreciate ang ganda ng kalikasan. Wow, may tumutulog pang tubig dito mismo sa Usokan Spanish Trail ng Atok Benguet. What a wonderful world. Thank you Lord for this kind of ambience. Napakalamig, maamoy mo yung bango ng kalikasan. May kakaibang amoy siya na dito mo lang yan maranasan. Napaka-fresh, napakasarap sa pakiramdam. Kung marating nyo lang ito, talagang mag-i-enjoy kayo mga kaibigan. Dito nyo isigaw lahat ng toxic na pakiramdam at even yung ating mga toxin sa katawan. Pag naglakad kayo, magpapawis papunta rito. Ano mo na lang bro, itali mo na lang yung panyo. Tali mo na ah. Hindi pwede bro, kailangan ko maramdaman yung mga ano. Pasense ko yung mga tamo. Para lang ko kung napupunot na. Hanip ka talaga. Dikit ka lang dyan sa bato, sa pader.
Gusto mo paliparin ko? Para wala kang bit-bit. Thank you, Lord. Buhay pa? Paliparin na lang bro, para wala kang bit-bit paakyat. Wag na bro, kasi ano, putol-putol yung ano. Yung blade. Kasya naman siguro sa bulsa mo yan. Hindi na talaga. Ito kasi nakita yung drone. Bawasan mo na ang pagiging risk taker mo. Ang kaibigan natin oh, nasa ilalim ng tulay. Nalaglag kasi yung kanyang drone. Ka, Teacher Eli. Nandaan, huwag ka madali. Grabe yung pagka-adventurer mo, bro. Alam mo anong pinagpipray ko? Sana walang ahas doon sa mga ano, hinahawakan ko. Lalim. Mampak. Tinawag kita kanina. Ang layo ko. Bro, kasi magpaano sana ako, sabi ko sakaling laglag ako. Alam mo. Hindi, yun naman yung binaba ni Eli, oh. Pag siya ay nalaglag, ay, yawa, hanggang dun siya. Hihinto siya doon, dito, dyan. Hihinto siya dyan na bali-bali ang buto. Grabe ka. Kaya tatalian natin para magtigil. Yung dahon talagang pinagkatiwalaan ko, sabi ko, ay mga ano, damo. Sabi ko, wag sanang bumigay yung mga damo. Tapos ang kakapit nila kahit sa bato lang sila. Hindi sila makapit, pero ang dami ko kasi talagang ano. Ang iniisip ko, pagka yung kinapitan nila bumigay, diretso na. At saka isa pa, sabi ko, sana walang ahas. Pambira. Kailangan ko kasi ano kunin. Ito naman. Isip pa tayo ng ibang alternative bago mo mabain. Pwede hingi tayo. Hindi, yun na naisip ko. Sabi ko, inisip ko na yung mga yun. Pero sabi ko, kaya ko pa to. Kaya ko pa yan. Oo, sabi kaya ko. mo, pero yung aksidente, kaya nga aksidente, hindi mo masasabi kung kailan mangyayari. Pero maswerte ka lang talaga. Pabalik na tayo. Palabas na. Kinuha ko lang yung drone kasi nalaglag na naman. Hello sir. Kita na kita ko personal picture ako sir. Sige po. Si Sir Alvin na isang looper. We are now approaching clearance 300
80 meters. Wow! So nice! Nice! Okay. Pit ko lang. Highest point mga kapatid. At dito na tayo. The old highest point. Wow. Literal na highest point mga kapatid. Napakalupit. Kape lang muna tayo rito. At enjoyin ang tanawin dito sa highest point. After natin na mag-adventure at magka-crash ulit ng drone, kasugat-sugat, ay kakape muna tayo rito. Ito na yung lunch natin with yung tira nating ulam kanina, itlog saka biscuit na ano, hindi ko alam kung anong tawag dyan, biscuit siguro yan. Binili ni Direk. Mainit yung sinag ng araw pero malamig yung hangin, kaya balance. Tisin lang natin. Ano pong order niyo, sir? Ito na. Muffin at itlog. Anong tawag dito mo? Muffin. Ayan. Muffins. Ito na mga kapatid. Okay naman, kahit tirik yung araw. Yung oras na, alauna. Yung agandaan ng aso. Balance. Talagang una na eh. Nagsalubong yung init sa kalamig. Pero pag gabi, abay, Wala nang init, puro lamig. dudusa ka sa lamig. Hirapan ako matulog kagabi. Ha? Hirapan ako matulog kagabi. Ako naman nagising mga bandang 4. Nag-raincoat ako. Tumagos na eh. Tumagos na yung lamig. Bago ako matulog, raincoat na ako. Nagising ako, lamig din pa ako. Dalawang ano ko eh. Ang medyas, tapos sleeping bag. Wala, tagos pa rin. Kailangan talaga yung pang winter na ano, jacket. Sarap talaga ng brewed coffee. Asukal lang. Barako. With muffins. Mapapawi lahat ng pagod mo dito sa coffee natin. Sarap yung kape nito. Barako. Ang pangalan po? JR po. Joanna. Ma'am Joanna. Nakachempo. Paano nakilala? Paano nakilala, brother? Yung ano, legendary sa ako. Sabi ko nga kung mag-i-sticker siya, dapat isa ako. Kaya nga no. Ayan, may nakakilala sa motor natin. Bye! Si Ma'am Joanna and Sir JR. JR. Ayan. Saan kayo pupunta, sir? Galing kami ng ano, Sagada. Sagada. Baguio Ayun, naman. Baguio Baguio na naman. kaya. Pauwi na. Kami na may naglalagalag lang dito. Bago kasi yung motor mo, direct, di ba? Oh, yung beat. Yung Sabi beat. ko, eto kilala ko rin to. Lahat pala sticker mo, bro, yung ano, yung Cagayan Rice. Oo nga no. Stop it. Ang stick mo. Sabi ng misis ko, yun yung legendary sa akin. Ilang araw kayo sa Nakilala Sagada? tayo. 3 days. 3 Ay, days tagal lang. din. Kamusta doon matao? Wala, konti lang. Makulimlim doon. Kulimlim. Oo. Lamig. Na ano niyo yung temperature na pinakamalamig? Nakita niyo? 16 eh. 16? Mainit pa yun. Oo nga, mainit pa eh. May ano, may frost doon na umaga. Wala. Wala. Ah, wala po. Dito din sa akin. Medyo Saka pagi to na. kang ma-frost.
nakausap natin sila Sir JR kanina. Nakakilala sa atin habang sila ay nagmumotor. Galing Sagada ay nakita itong ating motor. Kaya napahinto sila at chinek kung nandito tayo. At confirm, kilala tayo with, of course, Direk Tino. Hey! 7,400 yung kanyang elevation. 7,400 feet above sea level. Napakataas, no? Nyo to, talagang hindi kayo magsisisi sa lugar dito sa loob-looban ng Atok. Kung sa Banawi ay may rice terraces or hagdan-hagdang palayan, dito naman hagdan-hagdang gulayan. Puro gulayan mga kaibigan, iba't ibang gulay na yung nadaanan natin. Carrots, patatas, radish, repolyo, tapos yung pechay bagyo tawagin. Maganda rito. Wow, so nice. Highest elevation nandun, yan mismo yung nakikita nyo rin. Ayan, sa mga hindi nakakaalam kung anong dahon ng radish, ito yun. Yun. Dito lang yan. Malapit sa Mount Cotnon. Ayan na. Nilulusob na tayo ng fog. Oh. Kani-kanina lang ay ang linaw-linaw sa baba mga kapatid. Ngayon ay nilulusob na tayo ng usok.
natural na usok. Ang lamig. Dito tayo paakyat ng Mount Cotnon. Ito yung last na destination natin. Grabe, yan radish na naman Yan. Pakita ko sa inyo yung baba. Yan. Radish yan. Ito yung itsura ng radish. Tama ba ako? Radish ba ito? Ayun, may umusbong. Yan. See? Wala na naman. Ano to, bro? Ha? Tanim nila dito. Radish. Labanos. Yun. Ha. Labanos. Napunta tayo dito sa Mount Cotnon. Gawa nang pupunta dapat sa Our Lady of Lourdes Grotto. Napakasarap ng adventure natin ngayon mga kaibigan. Nag-umpisa tayo sa rock camping with raw spot. Hanggang sa tayo ay pumunta sa trail ng Usukan na maraming adventure tayong ginawa doon. Napaka-refreshing. Nandito tayo ngayon sa gitnang bahagi ng Mount Cotnon. Ako pala ay nagpapasalamat sa lahat talaga sa inyo na hindi bumibitaw. Di ko alam kung anong dahilan bakit nandiyan kayo na patuloy na sumusuporta, nanonood, at ang matindi pa doon, nagbibigay kayo ng super thanks na hindi ko naman inaasahan yun mga kaibigan. At saka masaya na ako dun sa views ninyo at saka comment, pero nandiyan pa rin kayo, hindi kayo bumibitaw. Hindi ko alam, basta ito lang yung magagawa ko talaga. Gagawa lang ako ng content, i-mention kayo kapag naalala ko. Ganun lang yung magagawa ko talaga. At walang sawang pasasalamat sa inyo. Hanggang sa part ito ay pinapanood mo itong video ko na puro adventure yung ginawa natin after ng rock camping. Hanggang sa tayo makarating dito sa Mount Cotnon. Diyan sa batong yan, yung tuktok. Tara, sama ko kayo. Join with me with your mind travel. Kasama si Eli Motor, ang inyong travel master and raw camper with raw spots na mahilig sa libre. Siya pala, medyo nagbago yung ating audio, tahimik. Siguro papansinin nyo yan at hindi nyo na maririnig yung napakalakas ng hangin kasi naglagay tayo ng foam dito sa ating Hero, yung noise reduction. Ito na yun, ito na yung pinaka tuktok. Kitang kita natin yung baba with this very nice view at the bottom of this Mount Cotnon with the sun na malapit nang mag sunset. Abangan natin kung makapag sunset tayo. At andun yung Mount Olis, at sa baba ang Gulayan.
talaga kailangan lang natin alagaan yung kung anong meron tayo, kung anong meron na pinagkaloob sa atin ng may kapal, pinagkaloob sa atin ng may likha. Ayan, wag lang nating abusuhin. Grabe no, ang galing ng Panginoon. Yung creation niya napaka perfect, napaka sarap niyang ipanggamot sa kalungkutan, kabiguan at frustrations na meron tayo. Basta lahat, pagka kaharap mo ang nature talaga, napaka silent healer niya. Para siyang kamay ng Panginoon na humihilot sa damdamin mong bugbog na sa kahirapan at kalungkutan. Buti na lang may ganito, no? May ganitong nararating tayo. At kayo, yan ang gusto ko ipakita sa inyo. Maliban sa relaxing na camping na meron tayo, ay makita nyo rin yung ganitong area dito mismo sa Atok. I hope na nag-enjoy ka sa panonood at na-refresh ka sa pamagitan lang ng video ko. Napakalamig dito. Gusto ko lang, di nyo maramdaman kasi wala kayo dito. Pero ang lamig niya, kaibigan. At ang sarap pagmasdan ang nature. Oh, mga kaibigan, napakasulit ng ating moto camping adventure dito sa Atok. At marami tayong lugar na napuntahan sa kabuuan ng ating video. Sana ay nag-enjoy ka sa panunood. Hanggang sa susunod nating video ay abangan nyo pa rin ang aking mga adventures. Hanggang dito na lang. Thank you sa pagtapos ng aking video. At kung gusto nyo na pumunta dito na libre, ay gawin nyo na habang libre pa po dito sa Mount Kotnon here in Atok, Benguet. Bye bye for now. See you in the next videos. Mga kaibigan, napakalamig. Napakalamig. Pati pananalita ko nanginginig na. Literal na napakalamig. At kami ay pauwi na.